Good morning po. Ako po ay isang seaman's wife at ginawa ko tong vlog na to kasi masyado akong nabahala sa mga nababasa ko regarding sa actually both nakakabahala sa mga seaman at the same time nakakabahala din sa mga seaman's wife na kagaya ko. So, si husband ko ay pangatlong sa kanya na. And actually masasabi ko na yung at first kasi may mga nagsabi sa akin na okay lang daw ba, papayagan ko daw ba na magsiman daw sa ako. Hindi ko sila naiintindihan at first. Ready daw ba ako, ganun. Tinatanong ko kung bakit. Then sinasabi nila sa akin na dapat daw ready ako. So hindi ko talaga sila naiintindihan until sali ako sa mga page ng mga seaman's wife. So doon ko nalaman na marami palang mga nangyayari. Especially sa cruise ship. So, nung first time ng husband ko, siguro ang pinagkaiba nung husband ko sa iba is yung husband ko kasi makwento. Makwento talaga siya. And kapag alam ko na wala naman siyang sinisikreto sa akin, talagang kukwento niya lahat. Kahit na kaibigan niya sa barko, ikukwento niya kung ano yung mga ginagawa, ganun. At saka alam niya kapag medyo mausisa na ako sa tanong ko, so mas maganda na nagkukwento siya. So doon ko nalaman sa kanya na normal ang pagkakaroon ng kabit or jowa. For example, may asawa dito, may asawa doon, magkasama sila sa bahay. So ano to in general to, babae or lalaki, same lang ng ginagawa. So, syempre ako, parang iniisip ko, kung nagagawa ng mga kaibigan niya, syempre pwede rin niyang gawin. Pero, takot naman yung asawa ko. Takot siya. Una-una, takot kasi siya magkasakit. Takot siya sa karma. And, we always pray together kasi kahit malayo siya, nagpe-pray talaga kami. And isa yun sa lagi namin pinagpe-pray. Yung iiwas siya sa mga tukso. So, isa yun sa lagi namin prayers. So, natapos yung isang kontrata, okay naman, wala naman something, wala naman akong naramdaman na anything. Pero marami siya sa akin sinabi, marami siyang ni-reveal na mga kasamahan niya, ang mga close friends niya talaga, gumagawa ng ganun. Kasi, siguro nalulungkot. Ewan ko lang kasi yung asawa ko, hindi talaga siya palalabas, hindi siya pala party, hindi siya ganun. Instead na magpa-party siya, mag-gym na lang siya or mag-walking or manonood ng TV. So, yun yung mga trip naman niya. So, hindi siya mahilig sa party. Hindi rin siya mahilig uminom. Kung inom siya siguro occasionally, pero 2 bottles lang, parang gano'n. Minsan pinagbibigyan niya yung mga kasamahan niya. Alam ko naman yun kasi nagpipicture din siya, nag-video siya, kumatawag siya, just to inform me na kasama niya si ganito, 2 bottles sila, mga ganun. Then uwi, then tulog. Kasi unang-una, less yung pahinga nila. Konti lang yung oras ng pahinga nila. So para sa kanya, kung iinom ko pa yan at ipambabae ko pa yan, matutulog na lang ako. So the following day is another trabaho day.
So, okay naman siya. Kasi parang sa 21 years namin ng husband ko, okay naman talaga. Alam ko parang alam ko sa sarili ko na hindi siya makakagawa ng ganun kasi takot talaga siya. Takot siya. Takot siya maging broken yung family niya. Takot siya na iwan siya ng family niya. Takot siya na maging magulo. Takot siya sa mga anak niya. So, yun yung alam ko na kaya hindi siya gagawa ng gano'n. Nakakalungkot kasi yung iba ginagawa nilang bisyo, yung pambababae o yung panlalalaki. Gaya ng mga nababasa ko. Parang hindi na sila talaga kontento na pagsampa nila kailangan may babae sila. Pagsampa nila kailangan may lalaki sila. Hindi ko nila lahat. Pero base sa mga nababasa ko, marami sila. Babae, lalaki, parehas lang sila. Kaya siguro, one of the reason is ngayon, mataas ang AIDS. Mataas ang percent ng HIV. Dahil siguro sa ganung sistema din, isa siguro sa malaking ambag is ang ating mga seafarer. So nakakalungkot isipin na nagtrabaho ka para sa pamilya mo, hindi para guluhin or guluhin yung pamilya mo or saktan yung mga mahal mo sa buhay. Diba? Ang iba pa nga nagkakaanak. Meron akong kilala nagkaanak. 2 years na sila. Cruise ship din. Ang asawa, nalaman naman na ng asawa. Actually, naging friend ko siya. Pero, patuloy pa rin yung asawa niya tsaka yung kapit sa barko. Kasi magkasama sila sa barko. So, kawawa kasi nagkaanak. May 2 anak sila dito. Okay naman siguro yung asawa kasi okay naman yung estado niya kasi may trabaho siya. Okay naman yung family nila. So, ang tanong, bakit nila nagagawa yung ganong bagay? Kung nahihirapan sila dun sa barko, nahihirapan din naman ang mga asawa nila dito sa Pilipinas. Like for me, for example ako. 3 lang kami magkasama dito sa bahay namin. So ako, nanay at tatay ako. Hatid sundo sa mga anak ko, groceries, etc. Kung ano pa, kung may ipagagawa dun sa motor, whatever, or kung ano man. Ako yun. Natuto na ako magpalit ng battery ng motor. Ano pa? Natuto na ako charge ng battery ng sasakyan. Alam mo yung, kung nahihirapan sila doon, nahihirapan din naman tayo mga asawa, di ba? Dito. Hindi naman tayo nakaupo lang dito at naghihintay lang ng allotment. Hindi naman tayo ganun. So, hindi ko maintindihan dyan sa mga lalaking yan. Kung bakit. Gumagawa sila ng ganun. Comfort. Sabihin nila, kailangan nila ng comfort. Tayo nga, hindi nga tayo naghanap ng comfort. Pero, meron din ako nabasa na meron ding seaman's wife dito sa Pilipinas na ng lalaki at nahuli siya na asawa niya. Pero ano lang yan hindi ko sinasabi na pwede naman talagang gawin. Pero meron din talaga palang gumagawa. Ang sa akin naman, dun sa gumawa nun,
Bakit niya, nagawa? Hindi siya nakatiis, na hindi niya naisip na yung paghihirap ng asawa niya sa barko. Dapat, kumbaga parang, dapat suklian niya, di ba? Yung paghirap ng asawa niya doon. Suklian niya. Gumawa siya ng tama, gumawa siya ng makabulukan para naman matuwa yung asawa niya sa barko. Madali naman iwasan eh. Kung gusto mong iwasan, madali lang. Like, for me, my daily routine as a mom, as asawa, as anak. Kasi anak din ako, nanay ako, asawa ako. Minsan nga, tita din ako. Pero never pumasok sa isip ko yung mga ganong mga ginawa nung iba na parang ang focus ko lang is yung family ko, yung asawa ko. Ganun lang, everyday, ganun lang yung nasa isip ko. Lagi ko nasa isip, nahihirapan yung asawa ko. So, dapat, pagbutihin ko rin yung ginagawa ko dito. Like, yung, sa mga anak ko, hahatid ko sila sa school. Pag may programs, nandun ako. Umulan, umaraw, hahatid ko sila. Yung mga chores na dapat kong gawin. Yun yung parang in return ko sa asawa ko dahil alam ko na nahihirapan siya. So, kung kinakaya niya ng asawa ko, kinakaya ko din yung trabaho dito. Parang ganun. Diba? Ayan, pagising sa umaga, we have 2 dogs na kailangan mong linisin, ayusin, pakainin. And then, pag may pasok, I wake up 4 a.m., prepare ng pagkain nila, baon nila, hatid ko sila. And then, pag uwi ko, maglilinis ako, magli-laundry, and then mag-idlip ako saglit. Then, susunduin ko na uli yung bunso kong anak, pakakainin ko, and then, kasi after nun, it's either tatawag na yung husband ko or yung mom ko. So, pag nag-usap kasi kami ng mom ko, mga 2 hours yan. So, after nun, kung mauna yung mom ko tumawag, maya-maya tatawag na yung husband ko, or magme-message siya. Kung wala naman siya, load chat lang kami. Kailangan, pag nag-chat siya, hindi ako busy. So, kumbaga parang, dinilalaanan ko talaga ng oras yun para kung ano man yung mga mapag-uusapan namin sa chat, masasagot ko siya ng masasagot. Ganun yung ginagawa ko. And then, siguro matatapos kami niyan ng mga like 4:30 minsan ng hapon. And then, pakainin ko ulit yung mga anak ko. Minsan, susundin ko yung isa. Susundin ko rin yung isa, yung lalaki kong anak. Then, pagbalik, lilinis ako ng konti. And then, magpiprepare ng food nila. And then, linis na ako ng bahay namin kasi aakyat na kami. So, isa-isa na sila paliliguin ko. Sabihin ko, maligo na sila. And then, aakyat na ako sa taas para mag-ayos doon ng bed namin. And then, that's the time na hintayin ko yung oras para gisingin ko yung husband ko. Minsan, bago ko, kasi nagigising ko siya mga 11:30 dito sa Pilipinas. So, minsan, habang naghihintay ako ng oras ng gising niya, tatawag uli yung mom ko. So, mag-uusap uli kami kung ano nangyari sa araw niya. And then, pagdating na 11:30, gigisingin ko na yung husband ko. Kasi magpipray pa kami together. And then, papasok na siya. And then, ako manonood lang ako saglit ng TV. And then, matutulog na. So, everyday, ganun yung routine namin.
So, I'm just wondering, paano pa naiisip ng ibang mommies na gumawa ng hindi maganda? So, kung tutuusin naman, pwede mong i-occupied yung sarili mo na maging busy ka nang hindi mo maisip yung mga bagay na hindi dapat gawin. So, yun lang for today. And there's more to come videos para sa mga everyday na mga na babasa natin. And I will share it to you. Para lang tayong nagkukwentuhan, para nagsishare lang tayo ng ano. And then, you can send me a message also if you want to ask something. That's all for today. Maraming salamat po.